Hello everyone. Good day. I'm here right now in one of my favorite places to be, to read and to study here at Blue Rockets Cafe. At kasama ko ang dalawang pastor, Pastor Andrew and Pastor Ronald. Kaway kayo guys. Yeah. All right, so it's great to meet some friends and had some coffee and conversation. So actually, the reason why I uploaded a video right now is to continue my reflections and thoughts from the book of Ecclesiastes. And right now, we are on Ecclesiastes chapter 7. At hindi kasya ang 30 minutes, I guess, kung i-discuss ko sa inyo ang buong chapter ng Ecclesiastes chapter 7. But I'm going to talk to you a specific passage, no, para ma-narrow scope yung pinaka gusto kong i-share sa inyo. Yung sinabi ni Solomon, I think somewhere verse 2 or verse 3. Hindi ko dala yung Bible ko. Sabi doon ni Solomon na sorrow is better than laughter, and to go in the house of mourning is better than to go to the house of feasting. Now that is very unconventional and counterintuitive compared sa pinopromote ng society natin nowadays. We live in a culture na meron na parang sinasabi na mali ang maging malungkot at mali ang maging sad, and kung ikaw ay malungkot, there's something wrong in you and kailangan mo ayusin ang sarili mo, no? And I call this one a toxic positivity, that para bang bawal maging malungkot at dapat lagi lang masaya, happy lang. And that is not true, because you are negating yung beauty ng emotions na create sa atin ng Panginoon. We are made from the image of God, and emotions, mga kapatid, ay dinesign ng Panginoon with a specific purpose, like the feeling of being happy, the feeling of being sad, the feeling of being angry. These emotions, mga kapatid, is what makes a human experience beautiful and adventurous. So, in terms of sadness, meron tayong, lalo na sa mga Christians, meron tayong belief na para bang bawal na maging malungkot at bawal na maging... Now, yung isip na yan, mga kapatid, is not only it's wrong, but it's not biblical. Because the Bible, sinabi ni Solomon that sorrow is better than laughter. So, anong meaning niyan, mga kapatid? Now, there are many benefits with sadness, and makikita nyo yan if you study psychology, at makikita nyo rin yan if you study the scriptures. Merong sinabi sa New Testament na tinatawag na godly sorrow. Ito yung sorrow that will compel you to repent. Ito yung sorrow that will compel you to recognize some crooked ways in your life and fix it. Minsan kasi pag masyado tayong masaya, minsan may tendency that we become, di ba, pag masaya tayo, minsan tawa lang tayo ng tawa and joke lang tayo ng joke. Sometimes we become insensitive sa tao, that we create damage to the other people that surrounds us or damage to ourselves. So, sadness clarify our thinking, and sadness gives us the time to reflect and ponder what's wrong with me and why am I feeling this and what should I do. There's a movie na I really love that portrays beautifully and executes the message of the human psychology, and that is the movie Inside Out, made by Pixar. Ang pinaka-point movie is that joy is not always the answer. May kita natin throughout the film na laging pinupush ni Joy na dapat lagi anumang situation, anumang case,
ay kailangan ng joy. But the truth is hindi. There are times na kailangan mo ng fear to protect you from danger. There are times na kailangan mo ng anger to recognize what is unfair in our surroundings. And above all, yung climax ng movie, kailangan niya ng sadness dahil kung walang sadness, hindi siya makakaroon ng right decision or mawi-weigh in balance niya yung dapat niyang gawin. So there is blessing in loneliness. So kung ikaw na nakikinig right now, you feel sad, I'm here to tell you it's okay to be not okay. That's part of human experience. That's part of human emotion. And trying to escape it and trying to avoid it will just cause you more trouble. Pag sinosuppress mo lang yan at dinidistract mo ang sarili mo dahil ayaw mo maramdaman yan, tingin mo hindi yan, akala mo lang hindi yan nawala, but it's just a band-aid. But the wound is still there. So, for you to be able to, you must feel it so that you could heal it. That's what I mean. Kailangan mo siyang maramdaman para gumaling ka. Hindi mo siya dapat iniiwasan at hindi mo siya dapat pinipigilan. So, there's blessing in loneliness. There's blessing in sadness. And I believe also na isa sa pagkukulang ng church nowadays is the attitude of grief. Isa sa kulang sa Christian nowadays yung marunong tayong mag-grief sa kapwa natin nalulungkot. There's a passage in the Bible na sinabing, rejoice to them that rejoice and weep to them that weep. Diba? Kasi ngayon, pag sinabi natin as a church na pag nalulungkot kayo, pag may pinagdaraanan kayo, punta kayo dito sa church and we will help you. Pero hindi. Most of the times, pag may mga kapatiran tayo sinabi na, malungkot ako, ang sinasabi agad natin, ano ka ba? Huwag ka magmalungkot-lungkot. Ano ka ba? Nasaan yung Espiritu ng Panginoon? You know, that is a toxic positivity. I think one of the most encouraging na narinig ko mga kapatid from my brother, the time na nakakaranas ako ng lungkot, is that sinabi niya na, it's okay bro, I understand and take your time. Sometimes that's what we all need mga kapatid. Hindi na natin kailangan pang sermonan ang mga nalulungkot. Hindi na natin kailangan pagalitan ang nalulungkot kung ano bang reason. Kundi ipaunawa natin sa kanila that we are there and we understand the feeling and season lang yan at lilipas din yan. Yun ang kailangan natin mga kapatid. Hindi natin kailangan ng toxic positivity na babatuin pa natin ng mga scriptures. Sometimes, hindi mo na kailangan, sometimes yung mga taong discouraged or depressed, hindi nila kailangan ng preaching or encouragement. Sometimes ang kailangan nilang is a hug, is an embrace, is a tap in the back. Just be there. That's the most important thing. So, if you face sadness and face discouragement and depression, I'm here to tell you, it's okay. Go on and feel it. Okay? Meron akong i-quote mga kapatid na basa ko sa book ni Mark Manson. Hindi siya Christian book, but it's a self-help book that I find it really true. Sabi ni Mark Manson, this is about emotions. Emotions are simply biological signals designed to nudge you in the direction of beneficial change. Negative emotions are a call to action. When you feel them, it's because you're supposed to do something. Positive emotions. On the other hand, positive emotions are reward for taking the proper action. But still, emotions are merely signposts, suggestions that our neurobiology gives us, not commandments. See, that is so true. You need emotions, and emotions are signposts. Now, Pastor Earl, saan lang yung time na mali ang emotions? The time na mali ang emotion is when we let our emotions dictate our decisions. That's the thing na doon tayo magkakamali. It's alright to feel emotion, but don't let your emotion dictate your decision. Like, sinabi ni
sinabi sa Ephesians ni Apostle Paul, be angry. Sinabi niya, it's okay to be angry. Si Jesus Christ nagalit, mga kapatid. Tinumba niya yung mga lamesa. At sinabi ni Apostle Paul, be angry but sin not. See, you can still feel the emotion, but still control your decision while feeling that emotion. So it's okay to be sad as long na hindi ka dumating sa point na mag-suicide ka, mag-give up ka. It's okay to be upset. It's okay to be afraid. It depends on how you manage those emotions, mga kapatid. So, whatever you're facing right now, I'm telling you, don't avoid it. Don't escape the negative experience. Feel it, endure it, and learn from it, and then transform from it. That's what you really need, mga kapatid. Don't let the culture and the other people tell you na kailangan lagi kang happy. Smile ka lang ng smile. That's not true. Sometimes, for you to experience a robust of happiness, you need to go through some moments of crying and weeping and suffering, because it's good for the heart, scientifically speaking and biblically speaking, di ba? Pag may pinagdaraanan ka at ma-release mo lahat at maiyak mo lahat, gumaan yung pakiramdam mo, because sorrow is better than laughter. Solomon is not telling us na wag na tayo tumawa at wag na tayo magpiruan. Hindi po yun ang point. Kundi ang sinasabi ni Solomon na wag nating iwasan ang sorrow, because sorrow had a great benefit for us spiritually, emotionally, and mentally, more than what laughter can bring to us, mga kapatid. So again, thank you so much, guys, for always supporting and watching. I am asking you that you please share the video and ask some of your friends to click like, share, and subscribe para patuloy tayo makapagbigay ng mga word of encouragement and motivation sa mga tao na broken-hearted, sa mga taong lonely, sa mga taong sad. And again, thank you so much for watching. This is me, EK, and Godspeed. Yeah. Congrats, ikakasal na. Mahandcuff na. Blessed bondage.